Yan naman po yung lagi nilang sinasabi, di ba? Kinidnap si Roque. O, yan na. Illegal pong inaresto. Umpisa ng vlog nilang mga yan. No? Illegal pong inaresto si Attorney Harry Roque. Tapos with matching iyakan pa. Ngayon naman ho, no, ang dami kasi pinapakialaman ni Roque. Isa din po sa dahilan, mga kababayan, kung bakit hindi po itinanggap ng mga Duterte itong si Roque bilang legal counsel ng dating Pangulo. Madami pong umiikot sa ulo nito, mga bossing. No? Siguro iniisip na nasa na kaya si AR de la Serna, no? Kamusta na kaya yung bank account namin na na joint account namin? Dati siguro naiisip ni Roque, dati kami ni AR palabas-labas lang ng Pilipinas. As travel companion ko. Kapag kailangan ko ng insulin, si AR ang magtuturok sa akin ng ng insulin! Kasi naman kayo, yung comment nyo naman kasi, susubo na Ratbo, kung ano-ano inaano nyo, kaya naisisingit ko sa sinasabi ko. Magtuturok nung insulin kasi nga si Roque, tignan mo si Lilia Paraiso, Bawa, kumakain sila sa uy, kababaeng tao mo, kung ano-ano sinasabi mo, kumakain sila ng saging. Bagay, wala namang masama sa pagkain ng saging. Diba? Siguro nag-iisip-isip si Roque, dati ang sarap-sarap ng buhay namin. Tuturukan ako ni AR de la Serna ng insulin, para doon sa diabetes ko. Kamusta na kaya yung mga bank account namin? Lahat ho yan, no? Tapos ito, mga asylum, yan mga iniisip ni Roque. Kaya sabi, nung kampo ni Duterte, wag nating kuning legal counsel. Madaming iniisip yan. No? Baka matalo ang kaso natin lalo. Siyempre, uunahin ni Roque, mga kababayan? Di po yung yung kanyang pag-asylum. Yun po ang lagi niya. At saka hindi na nga makatulog yan dahil doon sa asylum niya. Nako, paano na kaya ako pag lumabas na yung asylum ko? Dahil mismo siyang alam niya na hindi totoo yung idinahilan niya doon sa Netherlands. Di po ba? Tapos isasaksak pa yung impeachment ni Inday Sara Duterte naman dito. Sabi ni Leo Glenn Tumala, si Tebes nga, pinagtabo yan sa Timor-Leste kasi ayaw nilang madamay sa gulo dito sa Pilipinas. Siya pa kaya, kahit pa paano malaking bansa yan, ibabalik dito yan, pustahan. No? Panahon lang po ang kinakapitan ni Harry Roque, mga bossing. Panahon lang po ang kinakapitan ni Roque at pag yung panahon po na yon o oras na yon ay naubos, mga kababayan, naku po. Tapos ang maliligayang araw, sabi, sarili niya ang ipaprioritize imbis na yung kaso ni Tatay Digong nila. Di ba? Ngayon ito, impeachment naman ang gustong pasukin. On the BP impeachment, nagkaroon daw po ng impeachment complaint laban kay BP Sara sa pamamagitan ng bribery daw po. Kasi meron silang mga pinapalabas Meron silang mga pinapakalat Di po ba? Kesyo daw po yung mga congressman tumatanggap daw po ng 150 million. Galing daw po sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Tanong naman ng sambayan ng Pilipino. Sa susunod, sa Ratbo nakakapit yan. Naku, yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung mga comment ninyo kasi nababasa ko nadidistract ako Hindi di ba? Ano sabi? Meron daw pong mga binibigyan ng 150 million. Meron pa nga mga ibang mga vlogger, inedit pa. Si Martin Romualdez nakahawak doon. Tapos yung limpak-limpak na salapi, nandun sa ibabaw ng table. Sabi ko, grabe naman tong mga to. No? Mag-e-edit lang, pang 1990s, 1970s pa yung mga edit nila, na estilo nila. Hindi na uso yung mga ganyan. Na, eto, 150 million, bag. No, hindi na uso yan. Bank transfer na lang ang uso ngayon, kaya walang maniniwala sa inyo. Binribe daw po yung mga kongresista.
para pirmahan yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Wala naman pong mapatunayan. Di po ba? Puro mga ganyan lang ho. Meron pa yung isa, ginagamit nila yung based on what we've heard, ganyan ho yung mga estilo nila. Kasi natatakot makasuhan. Kasi alam nila, imbento lang po nila yon. Based on what we've heard, 150 million daw po ang bayad doon sa mga congressman. Di po ba? Napansin ko lang ulit, ha? Sino ba tong nagbalik? Oh, si Harry Roque din. Channel niya din to. Nakabuka na naman ang nakabuka na naman ang bibig. May editor ba tong si Roque? Roque, tanong ko lang, kasi channel mo ito, oh. Channel mo yung naglalabas ng ganito. Oh, Roque, may pag-promote ng mga ano mo, mga channel mo, FB, X, Roque, focus na sa pagbablog. Kasi wala na daw pogo. Oh, kailangan ba talaga na dapat nakabuka yung bibig mo? Kada may picture kang lalabas? Idol Mark, sana sa mga taktak mo dyan, sana may magandang mangyari, sabi ni Renato Clarin. Pasasaan po? At etong si Roque, mapapasubo po ito, no? Iuuwi din po ng Pilipinas yan. Iuuwi din po ng Pilipinas yan, mga kababayan. Diba, Terin? Big Five po! Aba, may mga nagtatanong na sa Big Five. Busy lang po yung iba sa amin, mga bossing. Si Boss Mike, kakauwi lang ng Pilipinas. Baka this week po, itong paparating na Tuesday o Wednesday, mag-umpisa na po yung Big Five na yan ulit, mga bossing. Ano po? Eto, Roque. Ano? Sabi ni Prima Song for Fun, pera-pera lang pala. Kaya contest kung sino yung makakapuno ng mga bulsa nila. Sabi. Sama na rin, no, ni General Torres, si Maharlika. Posible ho yan, mga kababayan. Posible din po yan. Ano kaya itsura ni Roque habang bit-bit ni General Torres? Kulay orange. Di ba, syempre papalitan siya ng papalitan siya ng kulay orange. Tapos medyo malapad si Roque. Medyo may kabilugan po ang katawan ni Roque. Mga kababayan. Kuha na lang tayong kawayan, kulay orange, tapos si Roque, mukhang lechon. Mukhang lechon. Kulay orange, tapos may letter P nakasulat dito. Ay, naku po. Mag-iiyakan yung mga DDS niyan. Wala na talaga, sinisikil na ang gobyerno, si Harry Roque. Tapos yung mga tayo naman, di ba? Sasabihin natin, ayan, nakuha na si Roque. Si Bantag naman. Nakuha na si Bantag. Si Maharlika naman. Sabi ni Mr. White, manlaban yan si Roque, totorohin ni Torre yan. Naku, yari sila dun. Pagka hindi sila sumama ng maayos. Diba? Sabi ni idol ko, Boss Mark Ramos, naku, salamat. Hulihin, nakatupis. Nakatupis. Di pa po yung mga lechon, ang subo-subo po no mansanas, ewan ko, baka saging ang nakasubo kay Roque. Assuming ho? Assuming. Ano? Kala niya, lahat ng sinasabi niya, papaniwalaan po. Saglit lang, may nakakalimutan tayo. Isang bagsak nga muna. No? Wala akong nakikita doon sa comment section ng sulid isang bagsak. Sulid! Nakakalimutan na natin sulid! Isang kamao, tapos heart na kulay green, tapos sulid. Naaawa ako doon sa mga nauubusan na po ng mga sinasabi. Yung mga DDS, yung mga kasulid natin. Dati, ang sinisigaw nitong sila Roque, mga kababayan, bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Sila po naglabas. Nilabas nila yung video. Ayun po. Nalaman ng sambayan ng Pilipino na walang katotohanan yung mga pinagsasasabi nila. Hindi na nila ngayon masabi. Sumunod po, mga kababayan, nasaan na ang 20 pesos na bigas? Bakit wala ang 20 pesos na bigas? Ayun po, naganpanan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi po,
na hindi lang ito, no, sa pansamantala, aabot 'to hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyakan mga DDS. Kung ano-ano sinabi nila, nakisali pa yung Vice Presidente natin na imbes ho sana sabihin ng Vice Presidente, "Naku, ayan maganda po 'yan para sa mga kaawa-awa natin at mga kababayan natin na mahihirap. O okey po 'yan." Hindi, pinolitika pa. Panghayop daw po yung 20 pesos na bigas at pambayad lang daw po sa ano. Nawala din po 'yan, hindi na masabi-sabi nila Roque, "Nasaan na yung 20 pesos na bigas?" Unti-unti po silang nauubusan mga kababayan ng sinasabi kay Pangulo. Oh. Kaya sa susunod siguro mga boss chief amo sir, kung ngayon lagi madalas na nakikita natin sa mga litrato ng mga pagbabalita kay Roque, nakabuka po yung mga bibig. Siguro sa mga susunod na mga panahon mga nakatikom na yan kasi wala na po silang nasabi. Kaya Roque, uulitin ko base doon sa sinabi mo nung huli, manlalaban, patayin ka na lang, wag mong nanaisin yun. Dahil kung ikaw ay susuko ng maayos, yung mga paghiling-hiling mo ng topless sa mga kapwa natin kalalakihan, mas madami kang makikita na nakatopless doon sa oblo. Mas maraming tubo ang lilinisin mo doon.